Welcome po sa Lift Up Your Voice Media Ministry. Ito po ang Tinig ng Katotohanan. Ito po ay isang malaliman at interaktibong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po, atin pong piniling pag-aralan ang isa pong topic na alam ko po naman na gustong malaman ng bawat isa. Ito ang tungkol sa heaven o yung langit, di ba? Interesting tong pag-uusapan natin ngayong araw na to, Brother Roland. At kung tatanungin natin, syempre naman, gusto mo bang makarating sa langit? Halos lahat naman siguro sasagot ng oo. Walang question yan. So dito po sa pag-aaral natin, makakasama niyo po, ako po si Roland Aquino. At ako naman po si Brother Roland Cubanes. At tayo po ay magsisimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan niyo po kami sa panalangin. Ama naming banal na nasa langit, marami pong salamat. Binigyan mo kami ng isa pang pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Sa ngayon po, pag-aaralan namin ang isang pangako na laging nasa puso namin. Ito ay ang tahanang iyong inihahanda para sa amin, ang langit. Sana po ay ang banal na Espiritu ang siyang manguna, gumabay sa amin, upang ang bawat isa ay makinabang sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago natin simulan ng ating pag-aaral ngayong araw nito, Brother Roland, atin mo nang balik tanawin. Kasi ang pagtuunan natin ng pansin ngayong araw na to is yung mga commonly asked question. No, kung ano ba yung langit, anong meron sa langit, ano bang magiging, kumbaga, yung kung ano ang hinahayag ng Biblia sa atin. At buti na to at ating sinimulan yung pag-aaral natin last week, Brother Roland, na pinapakita sa natin na yung langit pala, hindi lang siya na yung tipong na nangyari lang. Kumbaga, mayroong isa, kasi ang Panginoon mismo ay pumunta doon para siya yung gagawa ng lugar para sa kanyang mga nailigtas. At alam natin marami talagang katanungan tungkol sa langit kasi sa totoo lang wala pa namang pumunta ng langit at bumalik dito sa mundong ito para sabihin, ganito yung itsura ng langit, di ba? Tapos may mga bestseller books nga yung mga yung storya na mga near-death experience na nakapunta ng langit tapos bumalik. No, so ito po mga kapatid is ang tanong natin ngayon kung totoo ba ito. Kung ako lang sa sarili ko, Brother Roland, kung nakita ko na ganito ka ganda yung langit, ganito kasaya, ay hindi na ako babalik dito, di ba? Oo, at ito po yung tinatawag nating hindi tayo dapat nagpapadaya sa mga senses natin, di ba? Kaya meron tayong salita ng Diyos para ito yung matibay na gabay sa ating pamumuhay. Kasi minsan kahit yung sarili nating isip o puso nadadaya yan. Totoo yan. Pero ang salita ng Diyos, hindi ang sabi nadadaya. hindi ito magbabago. So, last week nga mga kapatid, mga kaibigan, ating na pag-aralan na yun nga ang may architect sa langit na ang Diyos mismo, siya ang gumagawa. So siya yung nag-prepare ng lugar para sa bawat isa. At saka din itong langit na to is nilaan lamang sa doon sa mga sumusunod sa kanyang kautusan, kaluwalhatian. Oo, at dahil nga ang karamihan ang sinasabi, sa langit, puro saya, di ba? Wala nang problema. So, maraming katanungan yung pumapasok sa isip. Halimbawa, yung unang-unang katanungan na sinasabi ng iba, hindi naman lahat makakapunta ng langit. Kung meron kang mahal sa buhay, di ba? Na hindi nakarating ng langit, tapos ikaw nakarating ng langit, hindi ka ba, magiging masaya ka ba kung iniisip mo na, yung asawa ko naghihirap ngayon, o kaya yung asawa ko wala dito sa langit. So ano ba ang pangako sa atin ng Panginoon pagdating dito sa ganitong tanong, Father Rolo? Yun, ang Panginoon mga kapatid sa ating pag-aaral last week na ay bibigyan niya tayo ng panibagong katawan. At minsan kasi, Brother Rolo, meron tayo kasing yung pag-iisip ba na ipapasok natin yung Panginoon, yung wisdom ng Panginoon sa isang jar na gusto natin na makita lahat. But we have to remember na yung ipinahayag is para sa atin. Yung mga hindi pinahayag is yun yung tinatawag natin na mystery. Na atin yang masasagot pag tayo andun na. But ang kinakailangan muna nating sagutin is kung tayo ba
ay makakapunta. Di ba? Sa langit. Sa langit. Oo. So, napakaganda yung pag-ano natin, Brother Roland. So, yung mga katanungan naman is ating i-accommodate ngayong araw to, Brother Oo. Roland. At sasabihin natin malinaw kung yung tanong na yan, ang kasagot ba ay ipinahayag ng salita ng Diyos. Pag hindi malinaw na ipinahayag ng salita ng Diyos, sasabihin din natin yan. Kasi mahirap na Assume. mag-assume ka, magpalagay. Kasi maraming namamatay sa palagay. Yung may kanta nga, marami na mamatay sa maling akala. Oo. So, dito sa unang tanong natin, Brother Rolo, magiging masaya ka ba sa langit? Kung isa sa iyong mga mahal sa buhay, hindi nakarating ng langit, hindi ba ikaw ay malulungkot? Mamimiss mo ba? Oo. So again, as like what you've said, hindi tayo magbibigay ng mga sagot na mula sa atin. Ang Biblia ang ating papasagutin, mga kapatid, at atin yung masasagot sa pamagitan ng pagbukas ng ating Biblia sa Revelation chapter 21 verse 4. Basahin ko, Brother Rolo. Ito yung Pakibasa, kasagot Brother sa tanong Roland. natin. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So, yung mga previous things, mga old things, kumbaga, at may isa pa tayong mabasahin mamaya, is nawala na. Lumipas na Lumipas. daw. So, meaning to say, pag sabihin natin lumipas, Brother Roland, ano bang interpretasyon mo dyan? Pag lumipas, ibig sabihin, hindi mo na may experience mula ngayon at sa inaharap. Parang ano yan kumbaga naalala ko yung grammar teacher ko dati, sinasabing past tense, present, saka future. Future tense. Pag sinabi nating lumipas, past tense na yan. Tapos na, di ba? So, hindi mo na maibalik. Hindi na yan babalik at hindi na mangyayari. Yun yung pangako sa atin. Pero lilinawin natin, may pagkakaiba yung hindi na babalik saka sa hindi nangyari. Kasi nangyari yung mga masasakit na bagay din. Sino ba naman yung hindi naka-experience ng masasakit na bagay dito sa mundong ito? Diba? Lahat naman siguro tayo nasaktan. Oo. Pero ang pangako sa atin, pag tayo ay dinala na dito sa bagong tahanan natin, hindi na mangyayari yan sa langit. So meaning to say na kung ano man yung na-experience mo sa iyong lumang buhay or sa previous na pamumuhay natin, which is ngayon, no? Pag tayo andun na sa langit, yung mga bagay na to, kaya nga ina-identify ng Panginoon na itong mga bagay na to is luha, sakit, kamatayan yan ay mawawala na. So yung susunod na babasahin nating verse, bibigyan pa tayo nito ng mas malinaw na sagot kung paano gagawin ng Panginoon ito. Ito ay nasa Isaiah chapter 65 verse 17. Akin babasahin, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maalala o darating man sa isipan. Ayun. So, yung salitang hindi na maalala o darating sa isipan. Meron kasi nagtanong minsan sa akin yan. Sabi, Brother Roland, ibig ba sabihin, pag tayo nakarating ng langit, magkakaroon tayo ng amnesia? Oo. Ano bang ibig sabihin ito? Kasi, alam natin na pagdating natin sa langit, makikilala pa rin natin ang Panginoon. Hindi mo makakalimutan ng Panginoon. Pag nakasalubong mo dun si Abraham, makikilala mo si Abraham. Sila Jacob, sila Moses, di ba? So, ano bang itong ibig sabihin nung hindi mo na siya maaalala? Ilan bang paraan ang meron para hindi mo maalala ang isang bagay? Isa lang ba ang paraan? Ito ay magkaroon ka ng amnesia, di ba? O meron pang ibang paraan ng Diyos para hindi na dumating ito sa isip natin. Kasi yung praise doon nakalagay, hindi maalala o hindi na darating sa isipan natin. So, hindi ibig sabihin na porket hindi mo na maalala, minsan kasi may mga bagay, halimbawa yung sinabi mo, Brother Roland, na mga paraan ng Panginoon ba, no? Na kung sa atin yung na-experience natin na ang paraan lang is through anesthesia ba ron, or sa yung nabago ka lang at nawala ka na ng malay, magkaroon ka ng amnesia,
But hindi po ganyan ang pamamaraan ng Panginoon. Ang pamamaraan ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, is kukunin niya yung memory mo na, yung bad experience mo para palitan. Dahil sa langit, Brother Roland, is pure joy. Oo. Puro saya, puro tuwa. Walang lugar doon para malungkot ka. Ang lagi kong naiisip yung ginagawa kong halimbawa dito, lalong-lalo na sa mga kababaihan, doon sa mga nagkaroon na ng anak, di ba? Ang tinatanong ko sa kanila, nung habang kayo ba ay nagle-labor, di ba? Ano ang pumapasok sa isip nyo? Natutuwa ba kayo? Puro sakit, di ba? Pero paglabas ng anak, di ba? Pag nasa kamay mo na yung anak, hindi mo na maalala yung sakit. Totoo yan. Ang nangingibabaw sa yung damdamin, yung tuwa. Oo. So, ganito po ang mangyayari sa atin sa langit. Dahil makikita natin face to face ang Panginoon, makikita mo kung sino yung, ang sabi nga, ang Panginoon na nagligtas sa'yo. Pag nakita mo siya, lahat ng sakit sa buhay mo, matatabunan yan ng saya. Dahil makakasama mo ng Panginoon sa langit. So, may tanong din, Brother Roland, minsan kasi na, ang Diyos ba, ang Panginoon ba, may yung tipong pilosopo na, may boto. Di ba? So, tayo ba, kapag iligtas tayo, yun bang katawan natin ngayon is magiging espiritu na yung pagkakaintindi ng iba na sa espiritu na wala nang buto, yung laman parang yung didiretso na lang. Yung lumulutang sa ulap. So, ano ba yung sabi ng Biblia patungkol sa mga nailigtas na patungkol sa katawan natin na kung ang katawan ba natin ay wala, kumbaga, espiritu na lang or may buto pa rin or may laman pa rin. Ano bang sabi ng Biblia, Brother Roland? Kasi merong isang talata sa Biblia na si Apostol Pablo ang nagsabi. Itong talata na to is nalilito yung karamihan. Kasi ang sinasabi dito ni Pablo, Flesh and blood will not inherit heaven. So basahin muna natin itong verse na to at bigyan natin ng pansin kung ano ba yung background kung bakit sinabi ni Pablo ito. At magbibigay tayo ng halimbawa para patunayan kung anong klaseng katawan magkakaroon tayo sa langit. Sige, puntahan natin. Ito, Brother Rolo, nasa 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Basahin ko muna. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Pag itong verse lang na to, Brother Rolo, ang binasa natin, malilito nga tayo. Kasi parang ang sinasabi ni Pablo dito, ay, ang laman at dugo, hindi daw magmamana. So pagpunta yung mga niligtas, wala nang dugo, wala nang laman. Wala nang laman, di ba? Ngayon, ang maganda pong gawin natin dito, yung mga verses before nitong verse 50, on the same chapter, dapat basahin natin. Kasi pag binasa po natin yan, makikita natin na ang dinidiscuss dito ni Paul is yung nature ng ating katawan, iba-iba. Ang sabi niya, yung nature ng katawan ng tao, iba sa nature ng katawan ng hayop. At yung nature natin ngayon dito sa mundo na to is yung nabubulok. Diba? Ang sabi niya dito is, hindi ito immortal, hindi ito design pang o pang walang hanggan. Kaya sabi niya, merong katawan na sisira, na nabubulok, at merong katawan na hindi. At merong katawan na pang lupa, at may katawan na pang langit. At ang perfect example niyan, Brother Roland, is yung si Panginoong Hesukristo mismo yung nabuhay muli, na mula sa pagkamatay, after 3 days, nabuhay siya. At nakita siya mismo ng kanyang mga disipulo. At kapansin-pansin doon sa pangyayaring yun na parang pinatunayan pa ni Jesus na hindi ako espiritu, di ba? Kasi natakot natatakot na yung mga disipulo, di ba? In fact, kanyang pinahawakan, yung tawag dito, yung daliri. Sabi, sige nga, ilagay mo yung daliri mo dito sa palad ko, makita may butas pa, di ba? So, basahin natin ito kasi magandang halimbawa ito, Brother Rolo, na nasa Luke chapter 24, verses 36 to 39. Ganito ang nakasulat sa verse 36. Samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Subalit sila'y kinilabutan at natakot
at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot at bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tignan niyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin niyo ako at tignan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya na inyong nakikita na nasa akin." So, klaro. Oo, actually, parang nag-aalinlangan pa rin sila. Sabi ni Jesus, meron ba kayong makakain dyan? Oo. Pinakita na kumain talaga. Binigyan siya ng honeycomb, saka ng broiled fish, di ba? Or kumbaga, inihaw. Ang sabi sa kanila, meron bang espiritu na kumakain, di ba? So, and in fact, si Pablo din, Brother Roland, may sinulat sa Philippians na pinapatunayan na yung katawan natin, pag tayo iniligtas ng Panginoon, is katulad din, hinalintulad niya sa katawan nung nabuhay muli si Panginoong Hesukristo. Oo. At linawin natin na yung unang sinabi ni Pablo dati sa 1 Corinthians 15, may sinasabi siyang yung physical body natin saka yung glorious body. Ibig sabihin yung nilolahating katawan na. At ito yung sinasabi dito niya sa Philippians na ito yung suporta niya kasi nga nakakalito din naman. So sabi niya, sige, para hindi ka malito, klaruhin ko. Kasi mas klaro ditong sinabi niya sa Philippians, na nung sinabi niya na itong flesh and blood nyo, meaning to say, ang hindi makaka-inherit pala is yun yung katawan natin ngayon. Katawan natin na hindi pa binago. Na naapektuhan ng kasalanan. At mas maigi, Brother Roland, kung ating basahin ito sa Philippians chapter 3, verse 21. Ito po ang nakasabi, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluhalatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So meaning to say, kinakailangan pala nating ng Panginoon na baguhin yung katawan natin according sa kanyang kaluwalhatian para kumbaga mapasa ilalim, kumbaga magiging katulad tayo sa kanya. Glorious body. Diba? Ito yung body na ipapamana sa atin. Sa mga previous na pag-aaral natin, Brother Rolo, na pag-aralan natin na pagdating ng Panginoong Jesus, ang unang-una niyang gagawin itong katawan natin na babaguhin niya. Nabubulok, nasisira, papalitan niya. Diba? So, hindi sinabing aalisan tayo ng katawan. Kung hindi, papalitan lang. Ang pinapalitan, mga kapatid, is yung mula sa katawan nating nabubulok dahil sa kasalanan, dahil ang sabi ni Pablo mismo din sa Roma, na ang bayad sa kasalanan is kamatayan. At itong katawan natin ngayon is andito pa yung curse ng kasalanan. No? So, kinakailangang tanggalin 'yon kasi pagpunta natin sa langit, hindi na tayo maka-experience ng kamatayan eh. Dapat lahat ng marka ng kasalanan wala na. Naalala ko dito, Brother Rol, na may sasabi ko na magandang illustration is yung caterpillar. Di ba? Yung titignan mo, parang nakakadiri pa, di ba? Naalala ko, bata ako, pag nakakita ako niyan, alam ko kasi Makati yan eh. Iwas na iwas ako. Di ba? Pero pag hindi natin napamansin, pero pag tingin, tayo sa kabataan natin, takot tayo sa mga uod. Pero paborito natin yung mga baling, paru-paro. Alibangbang yun sa Bisaya. So, pero hindi natin alam na yung pinagmula nila is galing pala doon. So, yung katawan naman natin, mga kapatid, in a spiritual sense, na mula dito sa nabubulok, ito yung papalitan ng Panginoon into a beautiful body, into a glorious body na hindi na makaka-experience ng sakit, ng luha, ng kamatayan. Kasi nga, yung former things, lahat ng ito is lumipas na. So, it seems ang langit talaga is napakagandang lugar na magiging tahanan natin sa loob ng isang taon bago tayo bumalik dito sa Earth. Ang tanong ng iba, lalong-lalo na nung ako'y bata pa, sabi nila, gatekeeper. Gusto ko naman talagang pumasok dyan sa langit. Pero ang balita ko, may nagbabantay dyan sa gate niyan. Ang tanong dito, Brother Rolo, si Pedro ba? Si Apostol pa, sabi niya, si Saint Peter daw. Siya ba talaga ang nagbabantay ng gate ng langit? Kasi lumaki ako, nakikita ko kahit sa pelikula eh. Yung si Saint Peter, meron pang rooster manok sa sa balikat.
Ewan ko lang kung saan nila kinuha yan. No, hindi naman sinabi ng Biblia na may manok talaga, no? But anyway, ano ba talaga ang turo ng Biblia patungkol sa mga gate or sa mga ano yung Tagalog ng gate? Yung Pinto pinto na ng langit. ng langit. Mhm. Meron tayong makikitang verse sa Revelations 21, verse 12, na i-describe kung ano itong pintuan ng langit. At actually, hindi lang isa, Brother Rolo. 12. Oo. So, babasahin natin ito. At ang tanong ngayon is sinasabi ba ng Panginoon nasa 12 na yan? May caretaker ako diyan. So, basahin natin. Apokalipsis 21. Ito po ang nakasulat. Ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan. At sa mga pintuan ay may 12 anghel. At sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Meron nga bantay, Brother Rolo. Pero hindi si Peter. hindi nga binanggit yung pangalan niya eh. Oo. Ang nakalagay doon sa 12 pintuan, bawat isang pintuan may anghel. So, anghel ang nakabantay, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi naman siguro 12 katawan niya. Hindi siya Peter. magmamagic. Oo. No. So, klaro po, mga kapatid, na yung turo na si Pedro ay siya yung taga-bantay or tawag dito, gatekeeper is wala po yung, hindi po yan turo ng Biblia, hindi po nagsasabi ang Biblia patungkol dyan. Kung hindi, meron ngang tinalaga yung Panginoon na magbabantay pero ito po ay mga anghel at ang sa pangalan, yung pintuan na to, Brother Roland, is may naka-engrave ng mga pangalan. At yan yung 12 tribes o lipi ng Israel. So, klaro po yan, mga kaibigan, mga kapatid, no? So, I hope na hindi na tayo nalilito na kinakailangan ko bang sambahin si Pedro para magkaroon ako ng malakas ako sa kanya, magpalakas. Yung iba sinusuhulan pa sinusuhulan si Pedro. Nagdadala ng pizza. So, yung susunod na tanong, Brother Rolo. Sige, pero last time nung pinag-aralan natin itong New City, yung New Jerusalem, ang sabi nyo is may sukat ito. Ang sabi doon is yung area niya is 1,500 square miles, di ba? Ang tanong ng iba, may lugar ba tayong lahat doon? Kasi kung may sukat, parang limitado yung yung lugar. Tayo ba ay may magkakasya doon? Ilan ba yung statistically, Brother Ron, ilan na ba yung population ng buong mundo? Sa ngayon is nasa 7 billion tayo, di ba? So, ang sabi nga nila, kung bibilangin natin lahat ng mga nabuhay na tao, siguro mga nasa 30 bilyon, di ba? So, 30 billion. Titignan natin kung magkakasya ba talaga. Oo. Unang-una, Brother Lolo, dapat nating isipin na hindi lahat ng taong nabuhay ay maliligtas. Masakit man mong isipin, pero malinaw po yan na nakasulat sa Biblia. Kasi nga sa Biblia, makikita nga natin na yung gate o yung daan na patungo sa kaligtasan is makipot. Diretso at makipot. Pero yung papunta sa kapahamakan, malawak. So, ang ibig lang po sabihin nito, mas marami po yung hindi maliligtas kaysa sa maliligtas. Pero hindi po ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, na madi-discourage tayo. But instead, kasi ang gusto ng Panginoon na mailigtas lahat. Yun yung business ng Panginoon, is to save humanity. But again, hindi naman niya tayo pwedeng talian na para sumunod sa Kanya. Andun pa rin yung tinatawag natin na decision making, no, na kaya nga ginagawa natin to para makatulong sa bawat isa sa atin na makagawa ng mga desisyon, Brother Roland, kasi ang gusto ng Panginoon is mailigtas. Now, kung granted na sabihin natin lahat mailigtas. So kasya ba? Ang sabi is ganito, pag yung bawat isang maliligtas, sabihin natin maligtas, bibigyan mo ng lupain. Na sabihin natin tigo 100 square feet bawat isa. Malaki na yan. Ano na yan, 10 siguro 10 feet by 10 feet, di ba? So, kung bawat isa bibigyan ng ganong kalaking lupain, kasya yung 39 billion.
Tapos, ilan lang yung population natin ngayon? More or less, mga 30 billion, di ba? Yung simula nung nagkaroon ng tao hanggang ngayon, di ba? So, yun, pagpalagay natin na lahat ng mga nabuhay na tao ay maliligtas. So, sabihin na natin lahat yon, ilagay mo doon sa city, meron pa rin silang lugar na kalalagyan. No? Minsan lang kasi, Brother Roland, yung pagiging skeptic ng tao ba? No, na hanap at hanap talaga ng butas. No? Pero ang punto po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pag-aral na to is para mabigyan tayo ng pag-asa na ang Panginoon is may lugar para sa bawat isa sa atin. At yung lugar na yon, sa gaya nga ng pinag-aralan natin previously, na itong kamatayan, itong mga sakit na na-experience natin ngayon is wala na. Kumbaga puro saya, puro tuwa na lang ang ating ma-experience doon. So kung problemahin mo pa na may lugar ba ako doon, hindi mo na problema 'yan. Problema ng Panginoon 'yan kasi siya yung nag-prepare ng lugar para sa atin. So I'm sure Brother Roland na hindi naman siya nag-prepare na magkukulang. Saka pinangako niya doon sa John chapter 14, di ba? Verses 1 to 3. Let not your heart. Huwag kayong mag-alala kasi pagpunta ko doon, ipaghahanda ko kayo ng lugar doon. Mansyon ang binibigay niya na promise. So hindi mo na alalahanin mga kapatid, mga kaibigan, kasi sabi nga niya na wag mangangabag yung puso mo. Ang atin lang ating ibigay yung sarili natin, yung trust natin sa Panginoon, kasi alam natin na sa pagbalik niya may lugar tayong madadatnan. At since pinag-uusapan na rin natin yung trust o yung tiwala, ang sabi ng iba, yan ba talagang langit ay talagang sapat, yung mararamdaman nating saya na matatabunan yung aking paghihirap. Kasi alam mo, Brother Rolo, dito sa mundong ito, pag ikaw ay isang Kristiyano, para kang sumasalungat sa agos ng tubig. Mundo. Yung mundo kasi alam natin, kontrolado yan ng kaaway. So, ang tanong ng iba, sa akin bang paghihirap, sa aking mga na-experience kong kahirapan, ito ba ay talagang worth it ba yung langit para dito sa mga experience ko? So, sasagutin natin ito. Basahin natin yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 18. Ito ang nakasabi. Tinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluhalatiang mahahayag sa atin. Pag ganito yung ipinangako sa atin, parang sinabi, walang-wala. Walang-wala yung nararamdaman mong hirap. Sa saya. Sa kaluhaltian. Hindi mo nga daw ma-compare. Ibig sabihin is hindi sila on the same level, di ba? So, hindi na kinakailangang isipin pa natin. Ang pag-isipin natin mga kapatid, mga kaibigan is kung paano ba natin, no? Paulit-ulit natin sinasabi, kung paano ba natin makamtan ang Panginoon sa puso natin. Kasi sabi ni Pablo na yung hirap, yung sakit, no, na nararanasan ko ngayon is yung hindi mo maikumpara kung gaano kasaya yung ma-experience natin sa langit. Yung susunod na katanungan, Brother Rolo, ito is medyo challenging. Kasi kahit nung bata ako, ang laging tinatanong ay yung mga sanggol na kapapanganak pa lang. Alam naman natin, may sanggol na pagkapanganak, namamatay, di ba? Ang tanong is, ito bang mga to maliligtas, mapupunta sa langit? Meron pa nga mga na-develop na mga kuro-kuro. Ang sabi, yung mga sanggol na yan yung mga nagiging tiyanak. Ang sabi kasi nila, napupunta sa limbo kasi hindi sigurado kung saan. Ako, lumaki ako na nalilito dito kasi nga, ganun kami pinalaki. Later na lang, nakapag-aral ako ng salita ng Diyos, napawi yung pangamba ko. Nawala na rin yung takot ko na pag may narinig ako mga iyak o tawa ng mga tiyanak yun, di ba?
May ano din, Brother Roland, na ano, sa kabataan din natin, although lumaki ako ng Adventista, pero hindi naman tayo yung tipong sa kabataan na nag-aaral talaga, no? Na may sinasabi na kinakailangan mo pabinyagan yung mga bata kasi Pinagyan mo agad. pag yan ay may nangyari yan, is walang kaligtasan yan. No? Kasi hindi binyag. In fact, may mga ano pa nga, may mga turo na yung mga anong tawag dito, yung mga istorya ng mga matatanda ba na hindi dapat ipalabas yung bata sa bahay hanggat hindi nabibinyagan. Kasi baka mapahamak. Baka mapahamak, oo. Hindi makakapasok. Hindi makakapasok ng langit. So, ano ba talaga ang stand ng Biblia patungkol dito, Brother Roland? Ito yung mga ilan sa mga bagay na hindi malinaw, hindi diretsahang sinasagot ng Biblia, pero may mga ilang istorya na pwede nating gawing gabay para sa ating paniniwala dito. Kung naaalala mo, Brother Rolo, nung pinanganak si Jesus, di ba? Alam naman natin yung nangyari na yung hari dati, si King Herod, sinubukan niyang patayin ang ating Panginoon. At ang kanyang ginawa, inutusan niya yung mga sundalo niya. Kasi parang nainis siya. Kasi yung mga wise men hindi na bumalik. So inutos niya sa mga sundalo niya para siguradong mapatay ko itong bagong panganak na sabi na magiging hari. Lahat ng mga bata na 2 taon pababa, patayin lahat. Di ba? So itong pangyayari na ito, Brother Rolo, merong naka-akibat dito na salita. Ang sinabi parang ito ay hinula na nung Old Testament. At dito sa hinula sa Old Testament, meron tayong makikitang basihan para paniwalaan natin na yung mga sanggol maliligtas at darating makakapunta sa langit. Una, basahin muna natin yung nasa Matthew chapter 2, verse 16 to 18. Ganito po yung nakasulat. Nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at pinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. So dito sa binanggit dito, Brother Rolo, ano ba yung prophecy na binanggit sa Jeremias? Kasi ang sabi dito sa Matthew is, inihula na ito nung panahon ni Jeremias. So puntahan natin itong hula ni Jeremias kasi nandito yung sagot sa tanong natin. So puntahan natin sa Jeremiah 31 verse 16 to 17. Ito pang nakasabi, mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon, itigil mo ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa pagluha sapagkat gagantimpalaan ang inyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y babalik mula sa lupain ng kaaway. May pag-asa para sa iyong hinahanap, sabi ng Panginoon, at ang iyong mga anak ay babalik sa kanilang sariling lupain. Ito yung hula na ang sabi is tumutukoy dun sa nangyari noong panahon ni Herod. At alam natin yung mga pinatay doon, mga 2 years bata, old. walang muwang pa yun. Oo. Kaya ang sabi dito, pinangako sa kanila ng Panginoon, huwag na kayong umiyak, sabi doon sa mga nanay. Kasi ibabalik ko itong mga anak mo. Ito ay babalik sa inyo. So pag tinignan mo yun, isipin mo, mga patay, paano babalik? Di ba? So dito makita natin na tumutukoy ito, possibility, na yung mga nanay na namatayan ng mga anak, mga sanggol pa, di ba? Pagdating nila sa langit, makakasama nila yung mga anak nila. So, ang atin lang is we need to take it through faith, Brother Roland. Kasi minsan, yun nga, hindi natin ma-measure yung wisdom ng Panginoon. At yung thought natin, yung kaalaman natin, yung wisdom natin is masyadong malayo kumpara sa Panginoon. So, although walang sinasabi na direktahan na oo o hindi, pero may mga
may mga passages tayo sa Biblia na nagpo-point out sa mga pangyayari, at yun nga yung in-explain natin, binasa natin just recently, na yung massacre na ng mga nangyari bata. ng mga bata is pinopropesy na bago pa nangyari. Sinasabi na ni Propetang Jeremias na itong mga batang nawawala nor namamatay is ibabalik sa kanilang lupain. Meaning to say, i-reunite. Now, ang tanong naman, Brother Roland, how about yung mga mahal ko sa buhay? Halimbawa, aking mga magulang. Kung namatayan man tayo ng mga magulang, yung mga kapatid, asawa, or anak, no? Pag tayo ba'y nakapunta ng langit, no? Makikilala ba natin yung isa? Halimbawa, ikaw, Brother Roland, pag ikaw ay nakapunta, yung asawa mo nakapunta, marirecognise mo, alam mo pa ba na may asawa ka pa? Karaniwan nilang katanungan ito. Kasi nga, karugtong ito nung sinabi kanina na hindi mo na maaalala yung mga masasakit na bagay. Siguro kung yung taong yun, nagbigay sa'yo ng sakit ng Yung asawa ko, pabigat sa akin. malilimutan. Pero, seriously, may binanggit ang Biblia. Si Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 12, na ito yung panghahawakan natin para sabihin na magkakakilalan pa rin tayo. Ito yung nakasulat, Brother Rolo. 1 Corinthians chapter 13, verse 12. Sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala. Claro. Yung salitang lubos na nakikilala. So, kahit nga ngayon sa mundo, di ba? Pag nakikita kayo, kahit nga sabihin mong asawa mo, hindi mo kilala ng lahat, di ba? Lubusan. Pero yung pangako sa atin, pagdating daw natin doon sa... Doon muna malalaman. Doon, lubos na makikilala. Ikaw, lubos na makikilala nila. At sila din, lubos na makikilala mo. So, again, ang ibibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, is yung... even yung perfect example din, yung paano nakilala, yung pagkabuhay muli ng Panginoon din. Na hindi siya nakilala na sa mga babae na pumunta doon. Nakilala siya doon sa dalawa yung scenario. Una si Mary Magdalene. Nakilala siya sa boses. Tapos nung naglalakad siya sa yung road sa Emmaus, nung kumakain na sila, nakilala siya sa mannerism niya. Siguro pag dati kasama nila si Jesus kumakain. May mga common na mannerism na habit. Na habit siya na pag kumakain siguro may mga ritual kumbaga. So nakilala nila si Jesus sa pamamagitan nun. At halimbawa, katulad ng sinabi natin kanina, na yung sa ating pagligtas ng Panginoon sa atin is sa ganung paraan tayo ililigtas. Kung paano nabuhay ang Panginoon, ganun din tayo babaguhin ng Panginoon. So meaning to say na dapat ngayon pa lang kikilalanin natin yung mga mahal natin sa buhay. Kung gusto mo na makakasama mo yung asawa mo sa langit, kikilalanin mo na, mga kapatid, dahil makikilala natin yung sarili, yung ating mga mahal sa buhay sa magitan ng kanilang mga karakter. Kasi ngayon kung umaasa ka lang sa anyo, ang pangako sa atin is babaguhin yan. Mawawala yung mga blemishes ng mga skin mo. Kumbaga, ang palatandaan ko lang sa asawa ko is yung mata niya is hindi pantay. Pagpunta natin sa langit, mga kapatid, yung mga blemishes nga, yung mga depekto sa katawan is aalisin na yon. Kung yung asawa ko, ano yan, maliit. O kaya payat. Pandak. Pero pagdating natin sa langit, yung mga ganong depekto sa pangangatawan is mawawala. So dapat kakilalanin natin true character. Kasi ang magliligtas naman natin sa atin, Brother Roland, hindi naman kung physical na anyo natin is kung ano yung nasa puso, yung character natin. Kaya mas maigi, mga kapatid, mga kaibigan, na kikilalanin natin yung mahal sa buhay natin through their character, because through this ating marirecognize ang bawat isa. So, yung susunod na tanong natin, Brother Rolo, ito is marami ring nalilito dito kuminsan. Kasi akala nila, yung tinatawag nating langit, doon
tayo pang walang hanggang Mhm. mananahan, di ba? Ang tinatanong ng iba, teka, parang nabasa ko sa Revelation na at the end, dito pa rin sa mundong ito, dito sa earth, tayo papalipas ng walang hanggan. Totoo ba ito, Brother Rolo? So, ating pasasagutin yung Biblia kung ano ba talaga ang interpretasyon ng Biblia patungkol sa tahanan natin, no? Sa Revelation chapter 21 verse 2 and 3, ito po ang nakasabi, mga kapatid. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siyang magiging Diyos nila. So meaning to say, Brother Roland, na itong earth na to, no, gugunawin, lilinisan, no, at maibababa. Oo, yung pinag-aralan natin last time, yung New Jerusalem. New Jerusalem. Yung city na ginagawa ng Panginoon, ito ay bababa mula sa langit. Mula sa langit. At bababa dito sa lupa. Dito sa lupa. Pero ditong mundo natin, ang sabi is babaguhin, gagawing bago. Kasi kailangan natin itong idiin, Brother Roland, kasi may mga turo din kasi sa ibang iglesia, hindi naman sa paninira, hindi naman sa sinasabi na natin na mali sila or ano. Ang amin lang punto is kung anong nihayag sa Biblia is yun yung paniniwalaan natin. May turo kasi, Brother Roland, na hindi totoo yung milenyo. Hindi turo ng Biblia na may ibababa. Kasi kung ano yung inaapakan natin ngayon, ito na yung gagawin natin tirahan, which is partly true. No, sinasabi natin partly true kasi hindi naman talaga na biglang hindi na tayo pupunta ng langit at hindi na tayo ibabalik tayo. Ang sinasabi ng Biblia na sa pagbalik ng Panginoon, na nakawin niya tayo at pupunta sa langit, at doon maninirahan tayo for 1,000 years. Tapos nun, ibababa yung bagong langit at bagong lupa sa panibagong mundo. Meaning to say, sa nalinis na ng mundo. Ngayon, ang problema lang kasi diyan sa turo na yan, Brother Roland, na kung hindi tayo alis sa mundong ito, ibig sabihin, sa paglilinisin, sabi ni Pedro, sa pagtutunawin ang mundo sa pamagitan ng apoy. Ang tanong ko, Brother Roland, kung totoo yung turo na hindi na tayo aalis dito sa mundo, saan tayo tatago? Oo, at ang hindi ko rin lubos maisip, Brother Roro, kung saan nanggaling yan turo na yan. Kasi pagbabasahin naman natin, binabasa lang natin sa nakasulat sa Biblia, na alam natin na plain yung turo, di ba? So, ang Panginoon, meron siyang plano para sa atin. At sinabi niya, inihayag niya dito na itong city na to, is inihahanda niya, di ba? At pag ito ay ibinaba niya dito sa mundo na to, ito yung magiging home base natin, magiging capital, di ba? Hindi ibig sabihin ito, nandito lang tayo sa city. Pag nabago niya na itong mundo na to, ito yung mundo na to is magiging, parang magiging working place natin, di ba? So, ang tahanan natin, yung Holy City, pero libre tayong pumunta sa kung saan man dito sa mundo. Sabi na nga na wala nang dagat, wala nang na maghihiwalay. Oo, wala nang limitasyon para sa tao. At baka hindi lang itong mundo na to kasi marami pang ginawang mundo ang Panginoon. So, exciting, Brother Rolo. Hindi natin dapat limitahan kung ano yung maibibigay sa atin ng Panginoon. Ito mga magagandang bagay na ito, Brother Rolo. Napag-aralan natin last week yung mga gagawin natin dito sa bagong tahanan na to. Pero bakit ang karaniwang paniniwala ng tao, itong langit ay parang lulutang-lutang ka lang sa alapaap na nakasuot na puti, na tumutugtog ka lang ng harpe, di ba? Sino naman ang gustong mag-spend ng eternity na ganun lang?
Kaya marami siguro, pag sinabi, gusto mo ba pumunta ng langit? Ano bang gagawin ko sa langit, di ba? Nagdadalawang isip. So, saan ba nanggaling itong idea na ang langit ay parang napaka-boring na lugar? Lugar na palaging nakatugtog lang. Oo. Isipin natin mga kapatid na ang intensyon ng kaaway is sa bawat isa sa atin is para lituhin tayo or para linlangin tayo mula sa katotohanan. Now, sa ating pamumuhay ngayon, alam natin na ang kaaway is andyan pa rin. Kanyang ginagawa ang lahat ng mga bagay para lituhin tayo, para linlangin tayo. At isa na rito, yung turo na yung pag-iisip natin na kapag nandun na tayo sa langit, wala na tayong, kumbaga, palutang-lutang lang tayo, para mga espiritu, mga ganyan, no? Hindi po yun ang turo ng Biblia. At siguro mas maigi kung ating puntahan itong, kung saan ba ang nanggaling itong turo na to na sa ganyang pag-iisip or paniniwala, Brother Roland. Punta natin yung talata ng Biblia sa Juan 8, versikulo 44. At ito pang nakasabi, "Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng iyong ama. Sa isang mamamatay tao buhat pa sa simula, at hindi nanindigan mula sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya isang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan." No. So, hindi naman natin wala namang pinahayag ang Biblia. Ang sabi lang ng Biblia, may ibababa, at sa pagbaba niyan, ito na yung magiging tahanan natin, na ang sabi nga ng Biblia, the bread thereof is na hindi masusukat, no? Na talagang yung home base natin na bagong langit at bagong lupa, no? Is yun na yung perfect masaya, no? Na natirahan natin. So, tulad nga nung nabasa natin kanina, Brother Rolo, yung kay Peter, na nagbabantay daw sa pintuan ng langit, di ba? Isa rin sa mga pamamaraan ng kaaway ito para mawalan ng interes yung mga tao sa langit. Nilalarawan niya yung langit na walang kwentang lugar, na mawawalan ka ng interes, di ba? Imposible. Napakahirap pumunta, tapos pagpunta mo doon, nakahiga ka lang sa ulap, nalulutang-lutang ka. Pero alam po natin, pag binasa po natin ang salita ng Diyos, hindi po ganyan ang tahanang inihahanda sa atin ng Panginoon. Ito po yung tahanan na nung panahon ng ating unang magulang, ni Eva at Adan, ito yung inihanda niya. Ang sabi niya nga is, lahat ng nilikha niya nun is good. Di ba? Very good. Kaya ito po yung ibabalik ng Panginoon. Yung pamumuhay na walang problema, walang sakit, di ba? Yung mga tanim, kung saan na lang tumutubo, hindi mo na kinakailangan lagyan ng pataba, di ba? Na pag-aralan natin last Previously. week, na pag ikaw ang nagtanim, ikaw din yung aani. Wala nang magnanakaw. Walang magnanakaw. Pag ikaw nagtayo ng bahay, ikaw yung mananahan, hindi yung mga land grabber o kaya mga house grabber, di ba? So, wag po tayo magpadaya dito sa kaaway natin. Maniwala po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya po yung dapat natin pagkatiwalaan. Kasi siya yung nagpe-prepare ng lugar. Di ba? At alam natin, mga kapatid, mga kaibigan, na sa mga previous natin mga study, na kung ang Panginoon is nagtanim ng katotohanan, ang kaaway naman is andyan para magtanim din ng kalituhan para malilito tayo. Pero kaya nga sabi ng Panginoon na huwag nyo munang anihin hanggat sa tamang panahon, na para malalaman natin yung sa pamagitan ng bunga nila. Sa takdang panahon, at sila ay ating lilipunin at itatapon sa kadagat-dagatang apoy. So, dito mga kapatid, mga kaibigan, tatapusin natin ang ating pag-aaral, no? Na yes, siguro may mga kalituhan or may mga sa isip natin, imposible naman yan. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, may kaibigan, is ito ay buong katotohanan.
No? Oo. At siguro meron pa tayong mga ilang bagay na hindi Malinaw. natin malinaw. Pero ito is mga minors na lang. Ang sa tingin ko mahalagang katanungan is, paano ko ba masisiguro Yun. na ako ay parte nitong tahanan na inihahanda ng Panginoon? Paano ko ba masisigurado na ako ay mapupunta sa langit? Di ba? Kasi sa bawat isa sa atin, Brother Roland, is gusto naman ng masaya. Gusto naman na maligaya ang pamumuhay. Ang tanong natin nga is, paano ba? Oo. Ang Biblia, mga kapatid, is hindi po nagiging silent, no, sa pag-guide sa atin. Hindi po siya tahimik sa kanyang sa layunin ng Panginoon na maturuan tayo sa pamumuhay na kaanya-anya sa kanya. And in fact, sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20, which is ating panghuling verse na babasahin natin ngayon. Sabi niya, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, itong invitation na to, Brother Roland, is hindi lang to para sa kahit kanino eh. Sinabi niya, kung sino man. Meaning to say, sa kayo na nakikinig ngayon, kayo nga na nanonood ngayon, is itong mensahe na to is para sa inyo. Oo. At ang mahalaga dito is mapakinggan natin yung pagkatok ng Panginoon. At pag napakinggan natin, magbukas tayo ng puso, ng pintuan ng puso natin. Hindi yung katok ng naniningil na Pagtataguan. tataguan mo. Ito, mga kapatid, ang ino-offer ng nangangatok ngayon sa puso natin is ligaya na walang hanggan. Ligaya ng buhay. No? Buhay na walang hanggan ang ino-offer niya sa bawat isa sa atin. Oo. At bago po tayo manalangin sa ating pagtatapos, paanyaya po natin uli, di ba? Ang Panginoon ay kumakatok sa puso ng bawat isa. Huwag po nating ipagpabukas ang ating pagtugon sa Panginoon. Kasi lahat po ginawa niya, lahat gagawin ng Panginoon para tayo maligtas. Ang nalalabi na lang po ay tayo. Kung naririnig po natin ang boses ng Panginoon ngayon, ipagbuksan po natin ng pintuan ang ating Panginoon para siya ay makapasok. At huwag nating patigasin ang ating mga puso dahil ang araw ng kaligtasan is ngayon na, mga kapatid, mga kaibigan. No? So, muli po, kami nagpapasalamat sa inyong pag-subaybay sa ating programa, Ang Tinig ng Katotohanan, dito sa Lift Up Your Voice Media Ministry. At kung kayo po ay na-bless sa ating pag-aaral ngayong araw na to, amin po kayong inaanyayahan na i-share ang ating mga material, ating mga videos sa YouTube at Facebook. Inyo po makikita ang ating mga previous na mga pag-aaral, Brother Roland, at pwede nyo po itong ipamahagi sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, or kanino man na gusto nyong maipabahagi itong ating pag-aaral na to. Maraming salamat, Brother Roland. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat sa ibinigay niyo sa aming pangako na ikaw ay naghahanda ng isang tahanan para sa amin. Tahanan na iyong niyahanda sa langit na aming magiging tirahan sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos nito, inihahanda mo rin sa amin ng bagong mundo na aming tatahanan upang magpawalang hanggan. Sana'y maramdaman namin ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng pag-appreciate namin sa ginagawa mo. Sana'y maging malinaw sa amin ang aming mga dapat gawin upang ang lahat ng iyong pangakong ibinibigay sa amin ay aming matanggap at aming makamtan pagdating ng panahon. Ipinagdarasal po namin ang aming mga kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay na kami magkasama-sama sa tahanang iyong inilalaan sa amin. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.